Aries, kumusta po kayong lahat? So yan Aries, maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong mga reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. And guys, sa mga interested naman sa ating private reading, yes, open na po ulit ako kasi tapos na po yung operasyon sa akin. Natanggal na yung bukol sa lalamunan ko. And I think kaya ko naman. So, ayan, sa mga interested po sa ating private reading, message lang po kayo. Nasa description box below yung link ng aking Facebook. O, pwede nyo ako guys i-direct message na lang sa Facebook. Ito rin naman po yung name at picture, profile picture ng aking Facebook. So, by the way, tignan natin, ganap sa inyo. Okay, ngayong November 2025. Okay. Ang bilis ng panahon, oh my God. Matatapos na ang 2025. Okay, Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Ganap sa inyo ngayong November 2025. Ganap po kay Aries. Meron tayong, okay, mamaya basahin. A new day, di ba? Parang nagkaroon ng bagong cycle, bagong buhay. Parang nabunutan ng tinik. Nakikita ko guys, parang nagkaroon kayo ng focus sa buhay nyo. Parang naging energetic. Nawala siguro yung parang, ano ba, parang panlalata, parang biglang nabuhay. May new beginning, guys. Ayan, no? A new day. Bagong buhay, parang bagong tao ka ulit. Fresh, parang ganon. So, I think marami kang nare-realize sa sarili mo na gusto mong baguhin. Hindi lang to guys, kung ano pinupurso mo. Feeling ko may inspirasyon ng mga Aries. Pwede rin naman guys na finally, parang may nag-guide na sa inyo para do sa bagay na gusto mong gawin, gusto mong i-pursue. So, hayan. Basahin natin, guys. Let go of what was in order to make room for what to come. It may be time to release a relationship that has run its course. Oh. A job that lost its luster or deflating commitment. The past is over. What's done is done. Acknowledge the feeling, learn from the experience, and give yourself permission to release any negative emotion or guilt. When one area of our life falls apart, new opportunity fall into place. Diba? Ang galing nung sinabi rito guys. Ang sinabi lang dito, parang kalimutan na yung mga past trauma. Parang galing yung pagkakaintindi ko. Kalimutan nyo na yung mga past trauma na nagpapabigat sa inyo. Huwag mo nang i-apply sa current situation mo ngayon. Wag mo nang dalhin kasi parang magkaiba yung buhay mo sa past kasi lesson lang yon. Iba yung na-experience mo sa past sa ngayon sa kasalukuyan, no? Ngayon sinasabi rito guys, kung may mga bagay na nagkaroon ng disappointment sa inyo sa past, kung may mga bagay na parang hindi naging successful, kung may mga bagay na parang ang daming naging struggle, parang sinubo ka rin, hindi rin naging successful yung mga past relationship mo. So, siguro trauma siya na wag mo nang i-apply sa current situation mo ngayon. Kung may karelasyon ka na, wag mo nang, parang kailangan mo na umalis doon, no, sa trauma na yun. Kasi unfair doon sa partner mo ngayon, na yung pinagdaanan mong trauma sa nakaraan, i-apply mo. Hindi naman siya yung gumawa ng dahilan kung bakit nagkaroon ka ng trauma na ganyan, okay? Hindi naman siya yung naging reason kung bakit pinagdaanan mo yung mga ganung bagay. So, wag mong hayaan na baguhin ka ng past person. Wag mong hayaan na baguhin ka ng mga na-experience mo sa nakaraan. Okay? Kung meron kang dapat baguhin, siguro yung mindset mo, kung paano ka mag-isip sa past, dapat ngayon mas alam mo na. Okay? So, tignan pa natin, Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Ganap sa inyo. Ngayong November 2025. Diba? Ang bilis ng panahon. Aries, ganap sa inyo ngayong November 2025. Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Aries. Meron tayong marriage. Oh, sweet love, couple, dependency. So, ito guys ay patungkol sa love life mo. Involve yung person mo dito sa connection mo ngayon or sa mga pwede mangyari sa inyo ngayong November. So, pwede may usapan na about kasalan or pwede nagkakaroon na kayo ng plano
Okay, pwedeng may proposal, ayan. Feeling ko seryoso na talaga sa yung partner mo kasi gusto niya na guys ng higher commitment. Pero siguro kasi, nandun kayo sa point na parang di pa kayo ready na magkaroon talaga ng baby or kung may baby na kayo, parang may iba kayong bagay na pinaghahandaan. So, parang gusto niyo idaan sa tamang proseso. Yun yung nakikita ko, Aris. Basta may pag-uusap dito about kasalan. Ayan, sweet love, couple, dependency. Okay? So, parang hoping ka na siya na talaga. And, feeling ko si person mo ganun din. Hoping din siya na ikaw na rin. Ayaw niya na rin guys ng parang pabago-bago or ang daming struggle. Ay, pasensya na guys sa ingay ng mga sasakyan mo. Tignan pa natin Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Ganap sa inyo ngayon November 2025. Meron tayong homeless. Oh, parang hindi na panatag ang mga Aries sa kanilang tahanan. Or pwedeng ikaw to, or yung person mo. Basta parang, napipil ko dito guys, na parang gusto niya na guys ng bagong plano ng person mo. Siguro bumukod, or mag-build ng foundation nyo muna sa buhay nyo. Kumbaga, nandun ka na talaga sa pagiging matured, house material, or husband material, and hindi mo na nafe-feel yung sarili mo ngayon sa tahanan nyo kasi parang puro problema, parang gusto mo nang ilayo ka dyan ng person mo, parang gusto mo na parang i-save ka ng person mo sa struggle mo ngayon. Oo. Especially sa family mo. Siguro may matinding family problem ang mga Aries. Okay, tignan pa natin. May nakikita ko dito guys, judgment. Siguro hindi ganun guys karangya yung person mo. And siguro pwedeng nadja-judge siya ng ibang tao na parang, ayun lang person mo, ganyan lang siya. So, alam mo yon may mga discrimination, especially sa mga relatives, pwedeng nadja-judge nila kung ano yung klaseng tao yung person mo. So, pwedeng sa mga friends. Okay? Or pwedeng ikaw to, baka inisip mo na baka i-judge ka nila. Ganon. Tignan pa natin. Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Meron tayong live and learn. Experience, training, development. Oh. So, I think yung iba sa inyo, parang ang dami ng scam and parang na-realize din ng mga Aries na parang nag-aaksaya ka ng pera sa nonsense. Parang ganon. So, I think yung iba sa inyo, nagiging practical ka pagdating sa pag-control, sa pagmamanage mo ng pera, and nakikita ko parang bigay ng bigay eh. Alam naman natin ng mga Aries, hindi yan madamot. Mabunga nga lang yung mga yan. Mabunga nga lang sila pero hindi madamot. May mga Aries din naman guys na hindi nagbubunga nga. Pero kasi ito, hindi nila ilalaan para sa sarili nila. Ilalaan nila sa pamilya nila, sa mga taong mahal nila. So, yun yung nakikita ko sa mga Aries dito. Parang mas nagiging practical ka pagdating sa financial. So, yung iba naman sa inyo guys, kung kasal na kayo ng person mo, feeling mo, pwedeng na-disappoint ka na hindi mo nabibigay or hindi mo na panindigan yung pinangako mo siguro sa kanya na maayos na pamumuhay, magandang pamilya. Pero isa lang yung alam mo, masaya ka, no? Sa mga in relationship na dito, parang feeling mo na bigo mo siya. Okay, iba naman sa inyo guys, pwedeng nagkaroon kayo guys ng yung homeless, baka hindi kayo magkasama, baka sa malayo siya, LDR kayo ng person mo, kayo magkasama sa bahay. Pero isa yung nakikita ko dito guys, no, sa mga in relationship, parang medyo disappointed ka pagdating doon sa relasyon nyo na parang feeling mo hindi para sa kanya eh. Siguro para doon sa mga anak nyo, sa pamilya mo, or para na rin sa sarili mo. Okay? So, tignan pa natin Aries. Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Meron tayong self-love. Ayan, self-concern, self-healing, independence. So, sa may mga Aries dito guys na mas minamahal mo yung sarili mo, mas meron kang kayang gawin para sa sarili mo, and marami ka ng bagay na binibili para sa sarili mo. Kumbaga parang ini-spoiled mo talaga yung sarili mo. Ganun yung nakikita ko dyan, Aries, no? Check pa natin, Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Indulgement. Nakikita ko rin guys na kung dati masyado kang control sa pera, parang pansin mo, may nagbago sa personality mo, parang bumait, naging, paano ba, parang hindi na naging masyadong mabunganga, and
ayaw mong tumanggap ng parang pera or tulong kahit kanino, or pwedeng tinutulungan ka ng partner mo, pero alam mo, ramdam ng partner mo na gusto kanyang i-spoiled, pero ramdam ng partner mo na tinatanggihan mo yon, parang wag na, okay lang sa akin yung ganito, na parang, alam mo yon, tawag dito, hindi ka, parang high maintenance. Alam mo yon, yung hindi ka masyadong sosyalin, no? Napakasimple mo lang na tao. Parang, ramdam niya na meron naman siya kayang ibigay sa inyo, pero yung mga hinihiling mo or yung dinedemand mo is sobrang affordable lang talaga, at parang pili niya, ito lang ba yung worth ng person ko? Napapatanong siya na ba't ganun lang yung hinihiling mo, at sobra siyang na-amaze kasi nga hindi ka high maintenance. Okay, tingnan natin ano ba tong marriage. Ano tong marriage? Meron tayong tomorrow is another day, di ba? So guys, wag ka daw mawala ng pag-asa. Kung nakikita mo parang walang plano pa yung person mo, ba't parang hindi nyo pa pinag-uusapan yung kasal, or kung napag-usapan na is parang ito na nga yung sinasabi niya rito na wag ka mag-antay, habaan mo lang yung pasensya mo. Kasi nakaalis ka na doon sa kahapon, nakaalis ka na doon sa negative na nangyari sa inyo sa nakaraan. Kasi parang nabilanggo yung ibang aris sa nakaraan nila eh. And tignan mo guys, may liwanag na dito. Parang paalis ka na doon. Nakikita ko na parang nabibigyan ka ng liwanag ng partner mo. Parang nakikita ko sa mga aris na mas na-appreciate ka ng partner mo ngayon. Mas binavalue ka. Parang ganon. So maganda yung nakikita ko dyan guys. Tignan pa natin ano ba tong homeless. So sabi ko nga guys, pwedeng may family problem, gusto nang umalis sa bahay. Meron tayong I dare to declare my love. So, yun. Gusto mo kasi, guys, na makagalaw ng maayos. Ayaw mo na para makikisama. And ayaw mo rin na ipapakisama yung person mo. Yun yung nakikita ko dyan. Kasi sa totoo lang, guys, no, sa pag-aasawa, mahirap talaga yung dumidepende pa rin kayo sa parents or nakikisama kayo sa parents. Kasi may masasabi at masasabi. Kahit sabihin na natin, guys, na ang magulang nyo is sobrang bait. May masasabi at masasabi sila sa partner nyo, guys. Totoo lang yan. Okay? So, yun yung nakikita ko dyan kasi gusto mo makagalaw or gusto mo na makagalaw kayo ng maayos ng person mo. Okay? So, yan. Tignan pa natin ano ba tong live and learn. Aries. Ano po yung live and learn, Spirit Guide? Ano po yung live and learn? Meron tayong take care of yourself. Naku. Aries, parang ang natutunan mo dito, sa totoo lang guys, sobrang gaan ng pakiramdam na nakikita ko sa mga Aries sa pagpasok pa lang ng November. Parang nakawala ka na sa, sa kulungan. Parang alam mo yung The Hermit? Ayan, yung The Hermit guys, di ba parang hinahanap pa rin nila yung sarili nila. So ito kasi guys, parang finally nahanap mo na yung sarili mo, nahanap mo na yung gusto mong mangyari, ano yung deserve mo. Parang bagong mundo, sobrang light, wala kang doubt sa sarili mo, sobrang proud, and basta motivated, parang ganon. Napakagaan ang nakikita ko guys, no? Tingnan pa natin, ano tong self-love? Meron tayong, you are good enough as you are right now. So, alam mo, mahal ka ng person mo, kung ano man yung meron ka ngayon, kung may mga imperfection ka, mga insecurities sa personalidad mo, guys, parang minahal ka ng partner mo, and ayan no, sinasabi niya sa inyo, tanggap niya, mahal mo yan. Hindi mo kailangan ma-insecure sa iba. So, mararamdaman mo guys na yung partner mo parang paranoid sa inyo. Parang seductive. Parang ganon. Ganon yung energy mo. Tignan pa natin. So, umikot sa love life to Aries Sa totoo lang, family problem then love life yung nakikita kong pinaka-focus ng energy mo ngayong November 2025. Tignan pa natin. Pero magaan to guys. Hanggang pagpasok ng 2026. Parang ang swerte ng mga Aries. Tignan natin ano tong endowment. Meron tayong stop complaining. Ayan. Diba? Siguro ang dami pa rin nagde-demand sa mga Aries patungkol sa pera. Ayan. Parang humihingi ng sustento, humihingi ng tulong, daming umuutang. Then parang siguro yung iba sa inyo, hindi na kayo nag-expect kung babayaran pa kayo or maibabalik pa sa inyo. Medyo naiinis na lang kayo. Siguro, pwedeng hindi din naman to sa inyo, pwedeng sa parents nyo rin, na parang ang gusto alam mo yun, parang ang gusto, parang tumulong sa iba. So, ikaw naiinis ka na,
ayan, katutulong nyo sa iba, kayo itong napaperwisyo. Parang ganon. Okay? So, yan. Parang ayaw nyo na makarinig ng problema sa kanila kasi sila mismo ayaw nilang umalis sa problema eh. Sila mismo nilalagay nila yung sarili nila sa problema. So, ikaw parang tama na. Ayoko nang makisali, ayoko na magbigay ng opinion kasi energy mo yun guys ha. Parang ayaw mo na magbigay ng opinion kasi sila naman ayaw nilang tulungan eh. Ayaw nilang umalis doon sa problema. So, bigyan kita ng isang card pagdating sa love life mo. Sa love life mo, Aries, ngayong November 2025, meron tayong the future. I daydream about our future together, going on adventures and growing old together. I want it all. Oh my God. Siya nawa. Parang ganon. Ito na talaga si true love, guys. No? Siya na talaga yung person na para sa inyo at inadya ni universe. No? Gusto ko na daw niya, ano ba? Gusto ko na daw niya, guys, makasama hanggang pagtanda. And parang nag-i-imagine siya ng future nyong dalawa, guys. Ano kayo pagdating sa future? Ano yung bubuin nyo? Ano yung magiging pamilyang meron kayo? So, ayan. Ganda, no? Bigyan kita ng advice. Okay, Aries, advice para sa'yo. Meron tayong, dalawa. Narrow pathway. Tread thoughtfully. So, ayan, guys. Ikaw ang gagawa ng kapalaran mo, okay? Sa Aries, at alam po ang inyong reading ngayong November. Again, maraming salamat. God bless and love you all. Bye-bye!